na alam naman talaga natin kung sino sila. Nako! Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who Yan. these people are. Nako, matindi-tindi ang tama ng presidente na to. Kilala pero hindi pa pwedeng ipakulong. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Parang maganda ho ata gising nitong si Marcos Jr. dito sa interview niya na to ah. Parang yung tinira niyang pulburon kagabi talagang mabisang-mabisa. Ika nga yung sugar level niya mataas ho dito sa video na to kasi talagang palong-palo siya sumagot sa mga tanong ng mga media sa kanya eh. Yes, yung kilala daw ho, kilala naman daw ho kung sino yung mga kumita dito sa mga anomalyang flood control project na to. Pero hindi pa sila pwedeng ipakulong. Palakpakan! Pambihira o ibang klase o ibang level ho ang mentalidad nitong presidente na to. Ibang level ho ang kanyang katalinuhan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nagpa-unlock ho ng panayam itong si Bangag dyan sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Na kung saan binida ho niya sa media, kailangan dumaan tayo ng due process dyan sa mga magnanakaw dyan sa flood control scandal na yan. Binubudol na naman ho tayo nitong si Bangag. Ito, remind ko lang kayo bago natin umpisahan ang ating kwentuhan ha. I-remind ko lang ho kayo mga kababayan, yung mama na yan, siya rin ho ang nagsabi ng 20 pesos na bigas, okay? Yan din hong mama na yan ang nagsabi, not in a million years, not in 100 years na makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Remind ko lang ho kayo mga kababayan, yan din hong mama na yan ang nagsabi na wala daw armas yung mga pumasok sa KOJC compound, okay? Oh, remind ko rin ho kayo mga kababayan, yan rin hong mama na yan ang nagsabi na hindi niya hindi mai-impeach itong si VP Sara. Okay? Malinaw ho. Baka malito ho kayo mga kababayan. Isang tao lang ho yan mga kababayan ha. Lahat ho nang nabanggit ho natin na yun, sinabi ho lahat ni Marcos Jr. Bangag yan sa mga nakalipas na panahon. Kumbaga para ma-repress yung yung kaisipan ng ating mga kababayan kung anong klaseng utak ang meron itong mama na to. Kasi baka malito ho sila eh. Ang bira oh. PH naman oh. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Malupit ito. Pero anin ko ito mga kababayan, ika nga yung atake natin dito, ika nga, punto por punto ho nating babanatan itong ating presidenteng nagkakalat ngayon dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pagkatapos mong tinira-tira yung presidente ng China, ngayon iimbitahan mo siya sa susunod na ASEAN Summit. Siya na daw ho ang chairman ng ASEAN. Saan gaganapin yung ASEAN na susunod? Sa Pilipinas? Anak ng Petrang Garapata. Marami na naman hong kikita. Panoorin ho natin to. Game? Has very strictly defined procedures. Yan. I get messages Yan. all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Oh. Kunin mo lahat ng pera nila. Oh. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik Oh. sa ano. Oh. What would then I be accused of if we did that? Secondly, Isa kang bayaning presidente pagka ginawa mo yun, Bangag. Tandaan mo, bababa ka sa kasaysayan na kung saan ang presidente na kinana niya pati pinsan niya. Kinana niya pati yung mga kaibigan ng pinsan niya. Di ba? Ikaw talaga, di ba mahilig ka naman maglaro ng hero-hero? Mahilig mong ipresenta sa sarili mo na tagapagligtas ng sa sinukob ang buong Pilipinas. Pues, kung yan talagang, yan talagang gusto mong mangyari, ang iwan mong legasiya sa Pilipinas, ipakulong mo pinsan mo. Kaso hindi pwede. Di ba? Pag nagkataon, nako, hindi pa ihintulutan niya ni Tamba na siya lang makakulong, di ba? if basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi maganda invitation, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung ma-acquit. Dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso. Anak ng tokwa, paano ma-acquit? Yung mga ebidensya nagsusumigaw. Yung mga insertion sila gumawa. Yung mga testigo sila tinuturo. Yung mga contractor sila sinasabihan na yung pera ibibigay daw sa kanila. Paano pa ma-acquit?
Anak ng toko, ang strategiya nyo dito, ang gusto nyo mangyari dito, pahabain nyo itong lahat ng kabalbalan na to, pahupain nyo ang emosyon ng sambayanan hanggang dumating doon sa punto na makakapagpakulong kayo na isa o dalawang district engineer at saka contractor. Hindi nga maaari yan, bangag. Hindi maaaring mangyari yan. Ang sambayan ng Pilipino, gusto nilang merong gumulong na ulo. Kanino ulo? Politiko. Hindi district engineer, hindi contract. Wala kang pakialam doon sa mga yun. Mga sapsapat dilis lang yun. Ang gusto namin, congressman, sekretarya, alter ego mo, yung mga ganung level. Ayaw namin yung mga gusto nyong pakulong. Alam naman namin mga fall guy lang yun eh. Mga escape route. Scapegoat. Diba? Yun eh. Tuloy natin. Technicality. Oh. Anong technicalities? Anak ng tokwa, kung sino man ang judge na mag-dismiss, mag-quit dito sa mga akusado na to dahil sa technicalities, sa tingin ko hindi na siya pwedeng lumabas sa kalsada. Ang kalaban ho niya dyan, sambayan ng Pilipino. Anong technicalities? Anong technicalities? Nakita mo yung flood control dyan? Alam ko na. Alam na ho natin ang gusto nilang mangyari. Kumbaga ngayon, pahahabain nila itong istorya na to, tapos aayusin nila yung mga palisipikadong flood control na nasasangkot yung kanilang mga kaalyado para pagka dumating yung oras, tingnan nyo, bumabagyo, bumabaha na, pero hindi na kagaya ng dati dahil inayos na natin ang mga flood control. Kaya naman, huwag na kayong magalit doon sa mga politikong na-involved dito sa usapin na to. Nagka-technically. Can you imagine? These people who have Hindi, nakapagpadala nga kayo ng former president sa The Hague, Netherlands. Anong technicalities? Pambihira, oo. Huwag mo nga kami ungguyuin. Kung yung mga kasinghutan mo ng pulburon naniniwala sa mga sinasabi mo, Brad, ika nga yung ginagalawan mong mundo sa loob ng Malacanang. Kung yung mga tao diyan nabobola-bola mo, kung anong lumabas diyan sa sa bunganga mo na yan, napapariwala mo sila. Ibang usapan pag nagsalita ka sa social media at mainstream media. Hindi mo kami mauuror dito, Brad. Kahit gaano pa katindi ang tama mo, o kami na mali, ikaw na tama. Kahit na gaano pa katindi ang tama mo, hindi mo basta-basta mapapaniwala ang sambay ng Pilipino diyan sa mga kabalbalan mo. Tigilan mo mga kaururan mo na yan, ha? stolen billions from the government and from the people. Nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya. Hindi. Hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya. Winawasak nyo nga yung mga ebidensya. Nawawasak nga mga ebidensya. Nasusunog yung DPWH office. Sinisiraan yung credibility ng mga nagsasalita dyan sa Senado. Ano pang ebidensya? Walang ebidensya, Brad. Ano pang ebidensya sinasabi nito? Malakas talaga. Ibang level. Heavy, pare, heavy. Ito sinasabi ko sa'yo, bangag. Kung yung mga kakwentuhan mo sa Malacanang, pagka binubuka mo yung bunganga mo na yan, napapaniwala mo sila. Ibahin mo pagka nagsalita ka sa social media. Hindi kami mga yes man dito. Yung mga kumikita sa mga pautot nyo, ika nga. Diba? Hindi yun asuma dito. Pagka may lumabas sa bunganga mo na yan, hihimayin yan, bubulat-latin yan. Kilala pero hindi pwedeng ipakulong. Kasi dapat daw dumaan sa tamang proseso. Yung bang pagpapakulong hindi tamang proseso yun? Pambihira. Yung bang pagpapataw ng hold departure order doon sa mga nababanggit na personalidad, hindi ba kasama sa proseso yon? Wala pang na hold departure order. Yung bang pagpapakansila sa pasaporte nitong si Zaldico, hindi kasama sa proseso. Hindi pa ho nagagawa yon, Mr. Bangag. Remind lang kita ha, yung si Zaldico, hindi pa nakansilang kanyang pasaporte. At ang yung ICI na yung inutil na ICI na binuo mo, hindi nila alam kung nasaan ang tawag dito kay itong si Zaldico. Paano nga naman nila malalaman? Inutil nga sila eh. Daig pa sila ng mga ordinaryong Pilipino. Yung mga yung ating mga kababayan nagtutulong-tulong eh. Nakita dito sa airport na to si Zaldico. Ito yung ang tawag dito yung
flight manifest. Nandito yung pangalan niya, papunta siya dito, papunta siya doon. Yung mga kababayan natin nagtutulong-tulong. At uling namataan, itong bakulaw na to, nasa Spain daw. Pero yung ICI, hindi daw alam kung nasaan yung mama na yan. Ganyan ho sila kainutil. Kasing inutil ho, nitong presidenteng bumuo sa kanila. Lalakas ng tama nyo. Kami ang lalakas ng mali namin. But that would be much worse result. So, So, due process. Due process, pagbaba ng eroplano, ilipat sa Dahig, Netherlands. Wala nang wag nang dinigin sa Korte Suprema yung mga petisyon kaugnay diyan sa usapin na yan. Lipad papuntang Dahig, Netherlands. Yung karapatan noong mamang pinalipad nila sa Dahig, Netherlands, nagka-due process ba yun? Bangag. Walang due process doon, Brad. Uy, ibibida na naman yan. Yung mga namatay sa war on drugs, nasa due process. Mga loko-loko, merong baryo mga yun. Pambira. Nalalaban yung mga yun. Naka-encounter na ba kayo ng bangag? Naka-encounter na ba kayo ng tulak? Iba yung bangag, iba yung tulak. Yung tulak, yun ang kinukuhanan ng mga bangag. Maraming pinagkakabangagan. Nagbabangag sa paglalaro ng online games. Diba? Meron hong armas yung mga yun. Merong ice pick, merong kutsilyo. Mga paranoid yun eh. Kasi benta na nila, gamit pa nila. Kaya yung utak nila inuuod na. Ngayon, pagkalinabanan nila mga otoridad noong mga panahon na yun, pumaplakda sila. Tapos sino sisisihin? Gobyerno. Ganong katindi yun mga kababayan. Paano bibigyan ng due process ng lalaban? Yung gustong magkaroon ng due process, yung ibibigay niya ang sarili niya sa pamahalaan na yun ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan niyo ba ng ganon? Ito talaga lakas ang tama nitong... Must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Nako! Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. Alam natin kung sino talaga sila. Alam natin. Pag-aralan nyo mga sinasabi nito, mga lumalabas sa bunganga nitong si Lakas Tama. Pag-aralan nyo, kilala kung sino sila, pero bibigyan pa ng due process. Bigyan. Due process, ilabas yun. Yung kaso nasa na. Kasuhan nyo na, hold departure order nyo na. Kunin nyo na mga ari-ari. Kilala nyo naman pala eh. Anak ng toka, binobola mo na naman kami, Brad. Ganyan na ganyan, yung sabay-sabay tayo, babangon muli. Ang pangarap ko ay pangarap nyo ay pangarap ko. Sabay-sabay tayo, babangon muli. Anak ng to, sa buong kampanya, yun lang sinasabi nitong sintusin. Diba? Yun lang sinasabi. Sabay-sabay tayo, babangon, pangarap ko, 20 pesos na bigas. Ayun nga, nagkakandalay-tilay tayo. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But Hindi natin maibabalik yun ha. Hindi natin maibabalik yung mga ninakaw nila kung hindi sila nakasuhan at napanagot. Ngayon kung kilala natin, bakit hindi pa natin kasuhan at panagutin para makuha na natin, para umabot tayo doon sa prosesong sinasabi mo bangag. Diba? Para umabot tayo doon. Yung pangkuha ng kanilang mga ari-arian, di ba? yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado. Hindi maaari yan. Hindi pwedeng madali yan. Lalo na yung mga matatamaan dyan, yung mga kalyado yan. Pinagtatanggol ako dati sa House of Representatives ng mga yan. Akong #1 president sa mga yan. Tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin and you cannot charge them again. There is that principle of double jeopardy in the law. Hindi naman abogado. Hindi double jeopardy in the law. So, what is more important? That we just file cases. Basta sige lang. Remember, nobody has gone to court yet. Kaya nga eh. Nagsona ka na't lahat-lahat, mahiya naman kayo. Wala pa rin nakakasuhan.
Pambira o, nagtayo ka na ng ICI at lahat-lahat. Nakatanga pa rin kayo. Ayun, nagpapakasasay lahat ng kumitang congressman dyan sa kanilang racket na yan. There's no conviction yan. Bangag, no? And the court, marami pang, what is the process? O, yan na naman. Nagrarap ka na naman, Brad. Baka yung pulburon nawawalan na ng bisa yung sugar level niya. Nakaka-hype ho kasi yung sugar eh. Tingin ko talaga bumabanat ng pulburon yan bago siya singhot muna siya. Yan, babanat na siya nun. Hype na hype siya di ba? Siguro yung tama ng pulburon niyan bumababa na. Yung sugar level niya. Diba yung mga bata pag nakakain ng tsokolate, likot-likot niyan. Kaya si Marcos Jr. pag nakasinghot ng pulburon niyan, naku, bida-bida yan. Pinigyan may complainant sa ombudsman, sa DOJ. May preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigasyon. Yan. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala ma-acquit yun. Ano pa bang kailangan na ebidensya? Unahin natin yung Ghost Project. Ghost na nga. Ano pa ba mas titibay dun sa Ghost? Binubola mo naman kami, Brad Binubola mo kami. Pambihira ka, oo. Ano sana yung tipong, anak ng toka okay lang sana kung meron tayong nakikitang progreso dito sa trabaho nila. Kaso wala ho talaga mga kababayan. Lokohan ho nangyayari dito. Yun. Kaya tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Yan. Hindi madaling gawin yun. Dahil yung iba, hindi, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago, etc. etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun. Yan. Para gawing ebidensya. Hindi yung isa nga, anak ng toka, binubola mo kami. Brad, pambihira talaga tong si Bangag, oo. Yung nga nagsasabi ng totoo, sinisiraan sa media Binabanatan Tapos yung mga gustong pumasok sa witness protection program dahil hawak mo DOJ, hindi naman makapasok-pasok. Gusto nila mag-tell all, ayaw. Pakipagtulungan nga sa ICI, ayaw na nila kasi dog show yung dog show yung yung ICI dog show. Naknanto ko. Pagka medyo paborable ka Martin Romualdez, naknanto ko talaga siguro i-entertain ka dyan. Baka naka-VIP ka pa dyan, nakalimusin ka, papasundo ka. Pero pagka ikaw, medyo yung mga banat mo, yung mga isisiwalat mo, papunta kay Martin Romualdez, ito dog show ka naman. Para madala sa kung saan man, sa Sandigan, sa Ombudsman, eto na yung kaso. At malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. And magbabayad they will pay for it with their liberty and they will pay for it with treasure. That they have. Treasure. Right. Pagdating talaga sa pronoun, mag-English teacher ka na lang kaya, Brad. Tingin ko doon kahit pa paano meron kang bitaw doon. Dito sa pagiging presidente, wala kang bitaw Dinadaan mo sa forma. Dinadaan mo sa magagarang tuxedo at kurbata. Nakita ko yung mga larawan ni Tatay Digong yung parang pinulot lang sa kung saan yung kanyang quote, pero bira pa rin yung respeto sa kanya, yung pagtingin sa kanya ng mga karatig bansa natin talagang napakatindi. Ito, nakatuksido, nakakurbata ka na ng kaganda-ganda. Pero yung respeto ng mga karatig bansa natin, kulang na lang siguro duraing ka. Di ba? Sa sobrang diri nila dyan sa foreign policy mo na pagpapakaaso sa Amerika. Di ba? Taken away from government. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Oh, kilala.
O baka kaibigan mo pa yung iba, o yung baka yung iba pinsan mo. Kaya talagang hesitant ka na mabilisan tong proseso na to. Di ba? Masyado ka nang napaghahalata bangag. Di ba? Yung mga kilos mo, yung galaw mo, yung ICI mo, yung takbo ng hearing ng mga kaibigan mo dyan sa Senado. Di ba? Linoloko nyo kami. Di ba? But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. Yan. Paano nga sila mako-convict? Kung yung mga ebidensya sunog na. Yung mga willing magsalita dyan sa ICI, di natin malaman kung tinatakot ba o kung ano-ano mga pinagsasabi ng mga tauhan mo dyan sa ICI, doon sa mga resource person na yon, doon sa mga kontraktor. Paano natin sila mako-convict? Hindi nyo nga makansila pasaporte ni Zaldico para mapilitan siya mapauwi sa Pilipinas, di ba? Paano? Baka hinihintay pa hong magkaroon siya ng asylum o permanent residency doon sa bansang kinaroroonan niya ngayong mga panahon na to bago kanselahin ang kanyang pasaporte. Yun naman pala. Kasi sa ibang bansa, basta may pera ka, madali na lang yan. Tapos medyo maraming ma-impluwensya yung kaibigan mo na nasa doon sa bansang kinaroroonan mo. Sigurado magagawa nila ng paraan yan. Mabilis ka lang, mapi-PR ka kagad dyan. Magkano kailangan? $500,000 Ako, one click lang sa kanila yun. Di ba? Ano kailangan ko mag-invest ng property dito bago niyo ako bigyan ng permanent residency visa? Okay, bili ako 10 bahay diyan. Ganun kadali para sa kanila. Hindi pa siguro nakalabas yung mga dokumento ni Zaldico, yung permanent residency niya diyan sa Spain, kaya hindi pa siya, kasi pagka PR na siya doon, paano po mahugot doon yun? Pag nuntok ko, di yun maalis doon yun. Kung titiis na lang, mapi-PR na doon si Zaldico, siguro, pag dumating yung punto na yun, kahit i-cancela na pasaporte niya, okay na. Hindi ko alam kung tama yun, pagka kinansela na pasaporte, kahit na pagka PR ka na sa ibang bansa, okay na yun, na hindi ka na pwedeng ibalik sa Pilipinas. Di ko natin alam proseso kasi hindi natin maintindihan kung ano yung mga dahilan kung bakit ayaw pang i-cancela yung pasaporte nitong si Zaldico. And as I'm sure anyone who has been involved in any kind of legal proceeding, we are all very frustrated, especially non-lawyers, are very frustrated by how long it takes. Yung lupa sa Ilocos Norte, yung sa Poway Ilocos Norte, balik na daw, sabi ng Korte Suprema. Tagal na nang sa taong bayan daw yun. Sobrang frustrated na kami. Yung ibang mga nakaw na ari-arian, yung mga ill-gotten wealth nyo, suoli nyo na lahat. Frustrated na kami, 30 taon na. Hawak-hawak yung mga yan. Bigay nyo na yung sambay ng Pilipino. Hindi, yung sa lupain sa Poway Ilocos Norte, di daw sa kanila yun. Kasama daw yun sa mga ill-gotten wealth nila. Yung ginawang pandarambong ng kanyang ama. Kasama daw yung lupa na yun. Naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, unahin nyo muna yun para mabawasan yung frustration namin, di ba? Ang sagot naman ng mga abogado sa atin is that may kasabihan sa kanila, the law grinds very slowly but it grinds very well. Feeling ko nga, the law grind very slowly but grinds very well. Slowly kasi papunta pa lang tayong 2028 Pag 2028 na, doon na talaga. Sa tingin ko, mag-grind na yan very well. Anak ng tokwa, sigurado ko sa iyo, Brad. Sa lahat ng paghihirap na binitbit mo, ibinigay mo sa sambay ng Pilipino. Aminin mo na kasi, Brad. Galit ka ba sa amin? Anak ng tokwa. Ano kay? Hindi pa ba kayo nag-move on dun sa ginawa na sambay ng Pilipino sa inyong 1987? Nung kinudit ay nung pinipol power kayo? Kaya ito ngayon inahatid mo sambay ng Pilipino? Sa totoo lang, wala ka namang gustong gawin eh. Gusto mo lang pahabain yung termino mo eh. Sa totoo lang. Wala kang plano, ni isang plano para solusyonan ni isang problema ng bansa na to. Wala kang plano, Brad. Kaya sabihin mo, umamin ka na. Di ako magagalit. Galit ka ba sa amin? Sabihin mo galit ka, okay lang. Ano magagawa namin? Supot kayo. Magagawa natin. Hanggang ngayon, hindi ka pa ba nag-move on? Yung nangyari sa inyo noong 1987, nung pinipol power kayo,
Nung pinalayas kayo ng sambayan ng Pilipino sa Malacanang, tinatapong kayo dyan sa Hawaii. Huwag kang mag-alala. Yung Hawaii na yan, diyan kayo nararapat. At pagkatapos ng iyong termino na to, sinasabi ko sa iyo, Brad, lintik lang ang walang ganti. Tandaan mo yung ginawa mo na yan, sambayan ng Pilipino, pagbabayaran nyo lahat yan, lahat ng mga kaibigan mo, lahat kayo. Pati si Jaime Marcos, isama natin. Yan. Pagka, nakanantokwa, dadating ang punto na kayo naman ang hahabulin ng batas. Wala tayong sinasabi dito na kung ano pa man pagbabanta dito sa bangag na to. Darating ang punto na matatapos ang termino mo kung ano mang kalokohang ginawa mo sa pamumuno mo ngayong mga panahon na to, pagbabayaran mo. Yan ang aking sigurado. Hindi ko tayo nang nananasa na may mangyaring masama dyan. No! Mabuhay ka hanggang gusto mo. Wala tayong pakialam dyan. Meron lahat tayong timeline. Kung umabot tayo doon, magagawa natin hanggang doon lang. Pero hindi ko natin pinagnanasahan na merong mangyaring kasamaan sa isang individual. Hindi ko natin style yun dito sa PH Update. No? Kung ibang mga vlogger, ganun yung style lang. Kanya-kanyang style lang. Pero tayo, kung ang ano nitong mama na to, sumobra taas na sugar niya, bigla na lang siyang pumlak daw. Wala tayong magagawa. Mahilig sa pulbur ni. Rektaho tayo dito sa talakayan dyan sa one news tayo. Kilalanin muna natin kung sino yung mga mayayaman na senador. Game! Raymond Democrito Mendoza, ang party list representative ng TUCP party list. Ang kanyang SALN, ang kanyang assets, Pa kay oo, Yan, are 30 party list. Okay. Ang kanyang SALN, ang kanyang assets Let's go. declared are 35 na. million. 36 million. Mas mataas pa kay SP Oo, Escudero. Okay. including 19 million in cash on hand and cash in bank. And meron siyang, among other things, 4x4, meron siyang Land Cruiser na 6 million pesos na 2024 Yun, model. 6 million yun. Tama yun. So, Ay, grabe na. well, nakagulat na TUCP party list tapos sa ganun ng assets niya. Pero, Trade- dinideclare Ay, niya. matindi Trade ito. union eh. Yes, correct. Grabe naman to. Si Rapi Tulfo, itong si Rapi Tulfo in action. 1 billion. Limpak-limpak yung salapi niya. Pambira. Ano naman yan kumita sa YouTube yan Diba? Ano yan, Rapi Tulfo in action. Si Rapi Tulfo, si Rapi Tulfo yun Sinundan naman ho ng kanyang kapatid na merong almost kalahating bilyon. Anak ng toko Erwin Tulfo din ho yan. Mambira. Sinundan naman ho siya nitong si Juan Miguel Zubiri na merong 431 billion, 700. Pwede nga akin na lang yung mga butal-butal nyo dyan. Kunyari dito kay Tulfo yung 900,000. dito kay Erwin Tulfo yung 3,000. Yung kumbaga round up na natin. Huwag na nating yung kay Juan Miguel Zubiri 117 ay di pala 100 yun. 779,000. Yung mga gansal. Para maganda lang tingnan, para 0-0 na lang yung dulo, di ba? Dito, anak ng toka, itong si Ping. Biglang lobo daw huyaman nito Biglang ilobo. Isa lahat ho ng mga nangungumersyo sa mga nakalipas na panahon, pababa ang ekonomiya natin, katangi-tangi itong si Ping Lacson na kumita. Solid ho ito mga kababayan. 244,940. 509 pesos. 0.60 pesos. Senping, yung 940 para na lang, 244 ng sakto. Dito pa lang sa gansal nito mga to, talagang higa nga sobrang yaman yaman, grabe. Correct. At least dineclare niya. Sino susunod? Oo. Congressman. Nako, itong si Sen Binoy. Sen Binoy, konti lang tayo dito kay Sen Binoy. 42,908.59 pesos lang ang ibibigay sa atin ito. Konti lang yung gansal niya Para walang gansal. Tapos itong si Tolitz, itong si El Caballo, magkano ba? 36,375.68 lang. Diba? Tolitz. O sino pa ba? Naku, itong si Escalera, matindi 188,800 pero in fairness, kung sakaling yung gansal pamimigay, malaki-laki ang gansal na yan, 800,000.
Tapos itong si JB, 137,000. Konti lang gansal nito. Konti. Next. Speaker. Deputy Speaker din. Oh, is he deputy speaker? Yeah, and may mga negosyo raw sila sa Cebu eh. That's what Mga the mga PCB was taga saying. Cebu. So, yun lang, just for comparison sake lang, versus cheese na nasa 18 million. Kapantay ha, ni Rick. San Pia, 128. Tapos merong gansal na 294. Tapos itong si Shen Wingat Chalian. Ito gansal lahat to eh. Ay, hindi, maraming gansal. 500,000 yung gansal nito. Malaki-laki, Brad. 98. Yung ito mga numero na to na tipong wala na eh, tanggap mo na kahit na tumanda ka na, hindi ka magkapit. 89 million, anak ng tawa. Hindi. Risa. Ni Rizal Tibe. Si Bamakino, 86 million. Si Loren Legarda, grabe no, simple-simple lang sila pero mga milyonaryo talaga. Ni Risa. Increase ang oo nga, susunod. yun. Maniwala eh. Yan ang anak. Cheese pa. Ano yan, mga network nila from Sal-N of Senators. Pareho lang Next. sila. Senator Joel Villanueva. Yan bang nagnakaw? Anong towa? 50 million, isang maleta lang ni ano yan eh, ni Gutesa eh, inatid sa Forbes Park eh. Sa maleta lang pera mo. San Joel, wala kang sinabi. Isang bagsakan ka lang ng maleta na Rimowa. Itong si Kiko hindi ako naniniwala dyan. Anong towa? Di nyo naman pinagsama eh. Nasa batas, pagsamahin yung sa asawa at yung sa senador. Combine yan kasi conjugal yan eh. So kung anong ari-arian nitong si Sharon, kasi pagka nandyan si Sharon, malamang sa malamang bilyon yan. Tinalo mo yan si Tulpo. Huwag ko kayo maniwala dyan kay ano na yan, kay Kiko Pangilinan. 26 million. Eh sa kanya lang yan. Eh, hindi naman ho ganun. Meron kayong ang tawag dito, meron kayong prenuptial agreement ni Sharon, pera mo, ganon. Hindi. Walang toka, katabi mo matulog. Yung pera nyo. Seryoso. Yan 18 million? Nagtrabaho ka sa PhilHealth? Ayoko ano yun to. Ayokong kunin yung mga gansal nito yung mga butal-butal nila eh. Ano lang ho kasi sila, mga 18 million. Pero sigurado, daming pera ng PhilHealth eh. Hindi, daming pera nung ngayong mga panahon na to. Yung trabaho din. Ano sinasabing doon si Risa? Si Risa, di ba? Daming pera ng PhilHealth. Ba't 18 million lang? Ba't 19 million lang yan? Di ko naman sinasabing kumuha ka doon. Ang sinasabi ko, hindi ka ba kumita sa sweldo mo? Nung nasa PhilHealth ka, dyan sa 18 million na yan. Sino next? Cheese Escudero. 18... Cheese, come on. Pasyonista asawa mo, puro diamante. Baka isang diamante lang ni Hart yung 18 million na yun. Linuloko mo naman ako eh. Ikaw talaga, oo. Sabi ka nun na, ikaw rin So, sabi. next. Anyway, interesting things lang. Very interesting. So let's look at the numbers. What's the penalty for misdeclaration on the SAL-ins? Alam ko 1 to 6 years na kwan yan. It's a criminal case. Alam ko may kwan yan. Criminal liability. Nako, yari itong si Cheese Escudero at Luis Hontiveros dito. Tigi ko Pangilinan. Base ko dito kay former retired ombudsman Samuel Martires, ang pagdedeklar daw nitong si Kiko Pangilinan, may problema. Hindi ko galing sa atin yung galing kay retired ombudsman Samuel Martires. Okay? Kaya na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ha. Mag-ingat po kayo. Huwag po kayo magpabudol dito sa ito ho ang ika nga definition na manluloko mambubudol. Gusto yung makita yung pagkakatawan tao ng sinungaling. Nung salitang sinungaling, gusto yung makita pagmumukha ng salitang sinungaling. Kasi salita yan eh. Hindi pa natin nakita yan. Kumbaga, mga letra lang yan eh. Salita, ika nga, di ba? Pero yung mukha ng salitang sinungaling, yan ho yan. Yan. Kung gusto yung tinanong kayo, ano bang itsura ng sinungaling? Ayan, turo nyo lang si Marcos Jr.
Yan ho ang pagmumukha ng sinungaling. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag kayong magpabudol sa mga salin na to. Nako, ang totoo lang dyan sa tingin ko, yung si Rapi Tulfo. Bakit siya merong lakas ng loob? Kasi kumita siya sa YouTube ng limpak-limpak na milyones. Maraming salamat to. Malinad ng Pilipinas. At least galing sa legal. Hindi illegal, di ba? Kung meron mang galing illegal dyan, di natin alam. Pero sa dami ng nitong si Idol Rapi, paldo ho talaga yan, paldo ika nga. Maraming salamat po mga kababayan.